Hindi lang flood control ang inasikaso ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Naga City. Agaran din niyang pinanagot ang opisyal na sinisisi sa isang road crash sa Camarines Sur. Ang detalye sa Political Update ni Jude Hiccup. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon habang nasa Naga City para inspeksyonin ang Sagop Creek at mga flood control projects. Inanunsyo rin niya ang pagpapalit sa Camarines Sur First District Engineer matapos ang umano'y pagkukulang sa pagpapatupad ng safety standards kaugnay ng isang road accident sa Andaya Highway. Effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the kontratista accountable kasi responsibilidad ng kontratista yon na maglagay ng tamang safety signs, and meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan. And really, it's unacceptable. No? So kailangan may managot dito. No? So this is without prejudice pa to future cases that can be filed against both the kontratista and the people involved. Ayon kay Dizon, hindi lang mga opisyal ng DPWH ang mananagot. Babala niya, papanagutin din ang mga kontraktor na mapapatunayang nagkulang sa paglalagay ng mga kinakailangang safety measures sa mga road project. Malinaw rin ang mensahe ng kalihim sa lahat ng DPWH district at regional offices. Dapat higpitan ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan dahil buhay ang nakataya. Samantala, sa pagbisita sa Sagop Creek, personal na nakinig si Dizon sa hinaing ng mga residenteng matagal nang nakararanas ng pagbaha. Ang problema talaga namin sa Rio, ito talagang itong baha. Nagbabato. Ay, grabe po. Bilis umapaw. Opo, nung Christine, nag-overflow po yan hanggang dito ang baha dito sa amin. Ito. Kaya yung mga gamit namin, nagamit. Inamin naman ng kalihim na hindi agad masusolusyonan ang suliranin sa baha. Ngunit tiniyak niyang magpapatuloy ang mga flood mitigation projects. Bilang dagdag na tulong, nag-turnover din ang DPWH ng 2 excavator sa pamahalaang lungsod ng Naga para sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Ang laking tulong niya sa pagsitpo ng baha. Halimbawa ito, sa pinakadulo nito, Canuto Compound yung pangalan niya. Grabing bumaha dyan. Hopefully, dahil malilinisan na to, may ibsa na yung baha dun sa mga communities na nandun sa dulo, including itong nandito. Umaasa naman ang mga residente na ang pinalakas na koordinasyon sa pagitan ng DPWH at ng lokal na pamahalaan magbubunga ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lungsod. Para sa Politico Nightly, Jude Hiccup, Billionario News Channel.